Isa sa hindi ko malilimutan noon ay yung mga sandaling bigla na lang akong kililala bilang bantog na mambabarang. May mga nangyari kasi na siyang nagpatanyag sa akin noon. Samantala wala pang alam si Kuya Tony na itong kasakasama ko lagi ay gabunan. Hindi niya nararamdaman Magaling ang pagkalagay ng tagabulag sa mga gabunan. Ang naglagay nito syempre, ang puting mambabarang. Kaarawan ni Kuya Tony, kamuntikan ng hindi matuloy ang pagdiriwang. Nagsaad pa naman si Kuya Tony na magkakatay siya ng 2 kambing at ang nagtulak nito ay si Kuya Jun. Bakit hindi paborito ng gabunan ng kambing? Naroroon na si Kuya Tony sa bahay namin dahil kukunin na niya ang kambing. Alaga kasi namin yung mga kambing na yon. Gali kinabukasan pa yung kaarawan niya. Nakatangay talaga ng 2 kambing at dinala niya doon sa tanggapan niya. Handa na para katayin bukas ng madaling araw. Bale, kinabukasan pa kasi ang kaarawan at itong si Kuya Jun pa ang kakatay. Napapailing na lamang ako gawa ng wala talaga magiging putahe noon na tinatawag na paklay. Gabunan yung kakatay. Kakainin lang yan lahat ni Kuya Jun. Sisimutin pa yung dugo nito. Pero kinagabihan, mayroong dumating na 5 katao. Taga Jensen. Isa dito ay batang babae at binarang itong batang ito. Ang masaklap, marami ang bumabarang sa kanya. Isang buong pamilya. Nalaman namin ito sa pamamagitan ng pagtatawas ni Kuya Tony. Isipin mong may kakaibang amoy itong bata. Amoy dumi. Nasa edad 9 na taong gulang. Konting kaalaman lamang Sir Seth na ang konsepto ng barang ay mga sapat. Pero pwedeng gumamit ng mga bagay. Pwedeng putik. Pwede ding karayom at pako. Parang kulam lamang pero ang ginagamit na proseso ay barang nun. Gawa ng ang kulam, mga sakit lamang yan na hindi makikita sa doktor. Pero ang barang, kapag malapit nang mamatay o namatay na ang isang biktima, doon palalabas ang kung anong nasa katawan nito. Kung karayom, isusuka ang karayom. Kung buhok, ganun din. Para maging malinaw lang kaya pinapaliwanag ko. Pero magpaganon pa man, ang gawaing ito ay iisa lang. Yang barang kulam, manggagaway, manglalason at iba pang padaot. Iisa lang yan. Karunungang itim lamang iyan at ang karunungang ito, hinihiling sa kadiliman. Nakaligtaan kasi ni Tio Roberto ang ibang detalye. Pero yung lakas niya, kumpleto ang karunungang itim niya. Kung sa bagay, iba naman kasi siya Parang siya na mismo ang anino ng Diablo imbis na anino niya yung Diablo. Nakuha niyo ba? Ang anino ng kasamaan. Si Tio Roberto. Parang pinuno siya sa kung saan man nagahari ang kadiliman. Subali ito na nga. Ganun pa rin ang setup. Kaming 3 ni Kuya Jun at Kuya Tony. Matapos malamang barang, tumingin ka agad si Kuya Tony sa akin. Mahina itong bumulong na ako daw ang bahala doon. Walang hiya. Ikaw na. Kaya mo yan. Isang pamilya yung kalaban, oy Ian. Ano lang ba meron ako? Dahon, buyo yung gamit ko, katiting na karunungan. Ikaw na lang kasi nga, katulad ka ng tiyo mo. Hindi ako kaagad nagsalita. Tumingin ako noon kay Kuya Jun. Nasa likod siya. Bukas naman ang pinto sa likod ang takadungaw doon. Diba sabi ko, 5 sila. Tapos isa lang ang babae. Ito yung bata. Tingin ko, 3 dito ay kapatid ng batang babae. Tapos itong isa, ama. Lumapit sa akin si Kuya Jun. Wika nito ay wag ko na raw paunlakan dahil isusumbong niya na raw ako noon sa tatay ko. Isang beses lang umano akong pinagbigyan. Hindi na pwedeng magkaroon pa ng ibang pagkakataon. Partikular naman yun sa karunungang kanan Ito namang gagawin ko, gagamitin ko yung tanga na nalalaman ng pamilya namin.
Huwag ka mag-alala, ako na po yung bahala. Barang yan, Ian. Mambabarang ka din. Ano sa tingin mo yung mangyayari? Tapos isang pamilya pa. Hindi kaya mapapasabak din ang tatay mo. Pati ako pagagalitan noon eh. Tapos ilang araw na lang pasukan mo na. Alam kong hindi yan matatapos ng isang sesyon lang. Sabi ni Kuya Jun. Alam niyo, itong anak ni Pandak na si Kuya Jun, alam talaga mga ginagawa ng pamilya namin. Kulang na nga lang ang magkaroon din ng karunungan nito. Pero bawal sa kanila yon. Sabi ko ay susubukan kong bulagin muna yung mga kalaban. At kapag hindi umubra ay hindi ko na itutuloy. Hindi na ito umimik pa. Sinabi ko dito sa pamilya na doon sa labas, sa may likod sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Doon ko haharapin ang bumabarang. Di ba ito naman ng isa yung albularyo? Bakit ikaw? Ang bata mo pa. Kaya mo ba iyon? Tanong noong matanda na pangalan nating Mangtan. Tama ako. Ang mga ito ng 3 lalaki at yung bata. Itong 3 lalaki ay nasa saktong edad na. Sa pagkakatansya ko ay 20 mahigit ata ang edad na mga yon. 2 kaming albularyo dito, Manong. Itong isa mag-aaral ko ito. Magaling na po yan at kayang-kaya niya na yan. Sabi ni Kuya Tony. Hindi ko pa talaga alam ang mga gagawin ko nun. Uunahin ko ba ang pangbulag o papaliparan ko kaagad ng talandro na may pabaong barang? Hindi ko dala ang mga alaga ko pero marami naman ako magagamit sa lugar. Bumulong ako kay Kuya Tony. Kago magsiga siya. 2 siga. Maliliit lamang na siga pero dapat ay hindi mamamatay ang apoy. At maghanda din siya ng 4 na kandila. Nga pala, itong tumama na barang sa batang babae, pagpapabulok ng katawan. Uod ang ginamit. Malaki na ang pinsala nito kung hindi ako nagkakamali. Yun pa lamang ang paunang pagsisiyasat ko. Naniniwala ako na bukod doon ay may iba pa. Marami ang bumarang eh. Gaya ng nabanggit ko, nakapagdesisyon akong unahin muna ang pangbulag. At kapag hindi umubra, uutusan ko si Kuya Jun na puntahan ang lugar ng bumabarang. Naisama niya yung pinsan niya, anak ni Tio Bebero na babae, si Anita. Basta yun ang naiisip ko nun. Bulabugin lamang ang lugar para mabasag ang atensyon sa kumbate. Huwag nang lalapit gawa ng may mayayari talaga. Matapos magsiga si Kuya Tony, tinirik ko ang mga kandila sa mga gilid ng punong kahoy. Isa sa may mangga at doon naman sa iba ang natira. Kasi nga kalikasan ang tatawagin kong gabay nun. Hindi diwata, kundi mga impakto. Maraming klase ng manglupa. Isa na dyan ang tamaho at anilong. Ang anilong itim lang ito. Walang mga mata, walang bibig, walang tenga na animoy anino lang. Kaya mga anilong ang tawag dito. Matapos kong masindihan ng mga kandila ay nagmungkahi na ako na hawakan ng batang babae. Pangalanan natin itong Janil. Walang upuan ang gagamitin. Nakatayo lang. Hindi pa naman nangihina ang bata pero aminado akong kapag nagpakawala ng isang malakas na talandro ang kalaban, babagsak ang sistema nito at doon na maglalabasan ng mga insekto. Dahil nga ang kasunod nun, kamatayan na. Nag-usal ako ng 5 kombinasyon. Pagkatapos ay tapik sa balikat doon sa bata at ihip sa kanya mukha. Walang ano-ano'y nagapos kagad ang isa sa bumabarang. Tila ba nagtataka pa ito? Nakita ko kasi ang reaksyon ng bata. Hanggang sa nagsalita na. May kabigatan ng boses. Wari ko'y lalaki ang nakasapi nun. Ang sabi ay nasaan na umano siya. Bakit ang nakikita niya ay puro na lamang dilim nun? Napapangiti ako. Nabulag. Umubra ang pambulag. Malakas talaga ang mga karunungan na galing kay Tio Roberto. Heads up lang, Sir Seth. May mangyari mamaya na ikakagulat ninyo. Huwag ka magtaka.
Nasa estado ka ng gapos. Ramdam kong may mga kasama ka dyan at itong kinapitan mo ngayon. Ang biktima. Sino ka? Anong ginagawa ko dito? Nabulag ka lang, pero hindi ka bingi. Nasa gapos ka sabi. Tapos mamaya papantukin kita. Gulpi sarado ang aabutin mo at tatamaan ka din ng barang. Anong pangalan mo? Isang tanong, isang sagot lang ha. Sabi ko. Pero minura ko. Kapag nakilala daw ako noon, iyari daw ako sa kanya. Minamaliit ko daw siya. Minamaliit naman talaga kita eh. Buoplax ka ba? Kung malakas ka pa, nakawala ka na ngayon. Isang tanong, isang sagot, di ba? Pero ang dami mong sinabi kaya ito yung regalo ko sa'yo. Matapos kong magsalita ay tinapik ko ng 2 beses ang balikat ni Janil. Hindi na lang ako gumamit pa ng kung anong mga matang, insekto at mga makukuha ko sa lugar. Bagkos itong nangyayari kay Janil, mangyayari din sa kanya. Pinakiramdaman ko lang gawa ng nung una. Tumatawa pa yon. Hanggang sa ilang sandali ay tinamaan na siguro ito. Ganun na lang ang pagsisisigaw nito. Nagwala. Napakalakas. Mantakin yung bata yan eh. Pero itong humahawak sa kanya mga kapatid na lalaki, kitang-kita kong nahihirapan. Sa madaling salita, itong nakasapi ay malaking tao ito. Tanggalin mo yung barang! Alisin mo! Dahil kung hindi, mamamatay ka! Sabi ng sapi noon. Napamura ako. Hindi pa rin sinasagot ang tanong ko. Kaya naman talandro na ang pinakawalan ko noon na nakakabingi pakinggan. Orasyon yun pero parang sasabog ang tenga ng kung sinong tatamaan ito. Umiyak yon. Itigil ko na daw tapos doon na nagpakilala. Pero pangalanan nating Marciano. Marciano? Ang pangit pala ng pangalan mo. Ngayon, saan ka nakatira? Nagyayaw-yaw ito. Mura ng mura at sabi niya, yun lamang umano ang isisiwalat niya. Hindi pwede ang lugar kasi nga dito nakatira ang angkan niya. Hindi ka talaga nakikinig sa akin ha? Teka, ano nga ba? Natawag ko na pala yung mga lamang lupa. Nasa paligid na ng bahay niyo ngayon. Oo at magaling kayo sa barang pero hindi niyo mapupuksa ang mga pinadala ko. Babalutin kayo ng kamalasan dyan. Tigas ng ulo mo eh. Nag-iiyak yun bigla. Sinabi niya ang lugar. Napakalayo. Mantakin yung partinay ng Lanawa. Sangkaterbang mambabarang ang nakatira dito. Saglit kong pinakawalan ng sapi pero hindi ito pinakawalan na as in hindi na makakabalik. Dahil sa oras na banggitin ko ulit ang orasyon, maigagapos ko na naman yon. Kung may magtatanong sa kung bakit gapos, dapat pantok lang dapat, di ba? Kasi nga kaliwa ako eh. May isang uri kasi ng gapos na pwedeng magamit ng nagtatangan ng karunungang itim. Ito na yun, mga lihim ng Solomon. Ano bang tawag nito sa English? Summon the devils kumbaga. Pagmamanipula, pagtawag, pagkulong, pagdikta sa mga kampo ng dilim. At pwede kong magamit ito. Parang katulad lang ng gapos ng Sator at San Benito. Pero mas malakas talaga kapag Solomon. Dahil pwede sa mga nagtatangan ng karunungang itim yon. Samantala yung pantok ay ibang-iba. Ang pantok ay hindi talaga makakagalaw ang tatamaan. Yun bang ginawa ni Roberto? Yung pinagpapalo niya ng martilyo ang anino ng napantok. At kapag hindi inalis ang pantok, yung katawan ng tinamaan ay hindi talaga makakagalaw kahit paabutin ng ilang buwan. Magiging matigas pa sa tahoy ang katawan. Kapag ginalaw ng kung sinong tao ay masasaktan ng tinamaan ng pantok na yon. Mapipilay pa kapag nawala sa balanse ang katawan nito. So ayun na nga, pinakawalan ko muna dahil kakausapin ko si Mang Tan. May nakaalitan po ba kayo, Mang Tan? Sa Lanao? Sabi niyo kasi baka kaanak lang na naroroon sa inyo banda nakatira. Di ba po Jensen kayo?
May natatandaan ba kayong nakaaway niyo na taga-ibang lugar? Taga-Lanao? Hindi kagad nakapagsalita si Mang Tan. Nga pala, Mang Tan na lang ang tinawag ko kasi nga kamukha niya si Lucio Tan. May laing incheck eh. Halata naman sa mga kutis nila. At hindi may pagkakaila na mayaman ito at napilitan na lang magpasuri sa albularyo. Dahil siguro hindi nagamot ng doktor. Ganon. O hindi naman kaya may nakapagpayo. Hanggang sa tumango si Mang Tan. Nagmumura ito at sinabing pinsan niya daw na taga-Lanao. Kasosyo ito sa negosyo pero nanglalamang. Yung tipong hindi umano makontento sa porsyentong nakukuha mula sa kumpanya nila. O di ba? Mayaman nga. Mang Tan, kilala niyo ba nagtatanong lang ako kasi nga sabi niyo kaanak, di ba? Tapos ito mga ginagawa ko kasi patungo na sa patayan. Gusto ko lang dinggin yung panig niyo. Ibang usapan na kasi kapag ako yung humawak sa ganitong pamamaraan eh. Hindi ko siya kilala. Ang kilala ko lang doon ay ang pinsan kong si Rosalio. Kaidaran ko lang na isang mandurugas na matandang lalaki. Tinutukan nga ako ng baril doon eh. Iho, hindi lang itong anak kong babae ang tinamaan ng barang. Yung asawa ko ang nauna at namatay. Naipagamot namin sa ibang bansa pero walang nangyari. Ayon sa doktor dito sa Pilipinas, colon cancer. Pwede naman daw gamutin dito sa bansa pero pinili namin sa iba. Pero nang masuri doon wala namang cancer. Walang anumang impeksyon sa katawan. Walang sakit pero mahina yung katawan. Binalik namin dito. Ilang araw namatay. May naglaba sa mga ipis sa bibig niya. Ganun po ba? Matagal na po pala itong nagsimula at tingin ko ubusin ata kayo. Bali, itong kalaban ko ngayon, hindi ito yung kaanak nyo. Baka inutusan lang po siguro ano. Pero kapag balak nyong gumante, ako na po yung bahala. Yun lang po ang gusto kong malaman. Matapos kong magsalita ay binalik ko ang gapos. Muli na namang nagmumura ang sapi. Bakit daw at ano pa ang kailangan ko? Napapangisi na lang ako gawa ng naiinis siguro ito. Sabi ko ay sino ang nag-utos sa kanila. Tatanggalin ko ang parusa kung magsasabi lamang ng totoo. At katumbas naman noon ay tatanggalin din nila ang barang. Pero ang totoo, hindi ko talaga tatantan ng mga ito. Nakapatay na pala eh. Kukuha din ako ng isa. Nagwika itong si Marciano na ang pangalan umano na nag-utos ay ang asawa ng mayamang negosyanteng si Rosalio. Saktong-sakto. Napapalingon ako noon kay Mang Tan at kitang-kita ko sa mukha nito ang gigil. May nakaipit pa naman na baril, baka makalimutan nito na anak niya yung sinasapian tapos barilin eh. Kalma lang po kayo Manong sabi ko. Sinabihan ko si Kuya Jun at Kuya Tony na awatin. Sa mga sandaling ito ay para bang mga ignorante ang mga ito. Seryoso ang mukha habang nanonood. Ayos na. Sapat na sa akin yon, Marciano. Tanggalin niyo muna yung barang dito sa bata. Kung ano mga ginamit niyo diyang mga walang hiya kayo, basagin niyo. Papakawalan kita ng saglit para bisuan yung mga kasama mo. Mararamdaman ko naman yan kapag wala na yung barang eh. Saka ko palang tatanggalin ang barang na tumama sa'yo. Tsaka pagsisibating ko na yung mga maligno dyan na may dalang kamalasan. Tumango-tango ang batang sinasapian nun. Inutusan ko kaagad si Kuya Tony na maganda ng isang balding tubig na may lana at asin. Pagkatapos kong pakawalan si Marciano. At kapag gumaling na ang bata, paliguan na ito. Cleansing kaagad ang ginawa ko. Tapos lalagyan ko na ng harang para hindi natamaan ng barang. Maging itong mga kasama, haharangan ko. Mga halos 1 oras din ako noong nag-antay. Kaming lahat. Inaantok na nga ako noon. Tapos si Kuya Jun ay para atang susumpungin. Dahil may buwan pa talaga. Tumatalikod ito. Isang indikasyon na may nagbabago na sa kanya. Pero pinipigilan niya lang. Hindi ko pa naman ramdam ang pagsabog ng sumpong.
Sana wag lang sumabog yun gawa ng mabubunyag ang kanyang pagkatao. Bagamat may malakas ng sabulag na nakaselyo sa katawan niya pero paano na kapag nag-anyong gabunan? Bisto talaga. Pagudyat ko kay Kuya Tony na paliguan ng bata. Pinaliguan niya kaagad yun. Tapos gumawa ako ng malaking guhit na bilog at binudburan ko ng asin. Tapos itong pamilya ay pinapasok ko sa loob nun. Nagsagawa ako ng ritual. Madali lang. Hindi nga umabot ng 20 minutos eh. May kamangyan naman si Kuya Tony kaya may magagamit akong pausok nun. Tinanggal mo din ba yung tumama sa kalaban? Tanong ni Kuya Jun sa akin nang matapos ko maisagawa ang pangharang. Bakit ko tatanggalin yun? Namatayan sila ng isa. Kaya babawasan din natin yung isa. Si Marciano na panigurado kasi nga may tama yun ng barang na kailanman hindi matatanggal eh. Walang hiya kang bata ka. Paano kung gawin din siya yung ginawa mo kay Marciano? E diyari ka. Hindi yun mangyari kuya. Hindi ako matatamaan. Nakita mo naman di ba? Hindi niya alam kung sino ako. Hindi niya ako kilala. Hindi niya ako nakikita. May sabulag akong ginawa. Sumabat naman si Kuya Tony. Ang sabi nito ay malalaman pa din kung sino ako kasi nga may tama daw ng barang si Marciano na galing sa akin. At nagpadala pa daw ako ng kamalasan sa pinamumugaran ng pamilya. Hay naku kuya. Para matauhan kayo kaninong barang nga ba ulit yon? Di ba sa kanila? Yung sapi nahawakan lang yun ng barang mula sa bata. Nakasapi di ba? Kaya madali lang maglipat ng barang dahil yun nga sa sinambit kong orasyon. Ito namang kamalasan na nadagok sa kanila. Presensya ng mga tinatawag kong maligno na wala naman akong koneksyon doon. Wala akong mga alaga. Hindi nila ako mahuhuli. Maliban na lang kapag sinabi ng mga bisita natin na taga dito yung tumulong. Yun, yari talaga ako at maging kayong dalawa. Yari. Manong Tan, hindi naman na kayo tatablan pa ng kahit anong padaot. Kung pwede, huwag niyo na lang sabihin kung saan kami nakatira. Magaling na rin po pala yung anak mong babae. Sabi ko. Pero nagmungkahi ako noon na manatili muna sila hanggang bukas sa bahay. Na bukas ng hapon na umuwi. Dahil susuriin ko pa ang selyong isinagawa ko kung kapit na kapit ba. Hindi naman ito nagreklamo. Katunayan ay nagpasalamat at talagang tuwang-tuwa yun. Lalo na itong si Danila. Masigla na ang mukha nito. Malamlam pa yung mga mata pero mahahalata na wala na siyang dinadaing sa katawan. Hindi na rin siya nangangamoy. Kung may magtatanong kung bakit kinakailangan ko pang suriin ang selyo, ganito kasi yun eh. Oo at nalagyan ko na ng harang ang pamilya nila pero hindi ko pa nasusubukan kung gaano ito katibay. Bagamat alam kong malakas ang nagawa ko, pero hindi pa ganun kalalim ang pagtitiwala ko dito. Magpapahinga sila mamaya eh. Tapos ako naghahanda na ng isang malakas na talandro. Nung natulog na, tinigal po ko. Tapos hanggang bukas o hindi naman kay abutin pa ng hapon ang resulta. Malalaman naman yan kasi nga makikita talaga sa mga kinikilos na parang may mga sakit. Itong talandrong ginamit ko ay pangsubok ito sa mga bagong prosesong natutunan. Kinabukasan, nakumpirma kong matibay nga. Kaya pinauwi ko na sila noon. Mga pasado ata ng 12:00 ng tanghali ito. Inabutan ako ng pera. Malaking halaga. Mayaman ako pero hindi pa ako nakahawak ng ganun kalaking pera. Nakasulat yun sa tseke. Basta malaki at makakapagpapagawa ng bahay. Tinanggihan ko at sabi ko ay hindi ko kailangan na. Hanggang sa kinuha ito ni Kuya Tony sa kamay ko at sinabing, sayang daw. Kung tutuusin, kulang pa yan iho. Yan, may address ko dyan sa likod ha. Kapag may kailangan kayo lalo sa mga gastusin, puntahan nyo lang ako. Maraming salamat. Mang Tan, kung sakaling may humamak sa inyo, hindi na ito may dadaan sa barang. Baka pisikalan na kasi may proteksyon kayo mula sa akin eh. Ano po sa palagay nyo? Gaganti din ba tayo dun sa pinsan mo? Desisyon nyo po yung susundin ko. Huwag na lang siguro sa barang dong. Ako nang bahala. Marami akong tauhan. Sapat na yung napagaling mo yung anak ko.
Huwag ka ding mag-alala kapag may magtangka sa amin. Wala namang ibang pagtutunan ng pansin kung hindi itong salarin sa pagkakasakit ng anak ko eh. Pwede din yung nag-utos na pinsan ko. Gaya ng sinabi mo, pisikalan ng bubungad kasi nga may proteksyon kami. Kaya ko ng panghawakan ito. Maliban na lang sa barang. Walang hiyang barang-barang na yan. Wala tayong kalaban-laban sa ganyan eh. Sige, aalis na kami ah. Sa mga puntong ito ay hinihatid ko na lang sila ng tingin palayo. Pagkatapos noon ay naipagpatuloy namin ang kaarawan ni Kuya Tony. Bagamat atrasado na ng oras pero nagdiwang talaga. Lalo't nakahanda na ang 2 kambing. Sinunggaban kagad ni Kuya Jun. Mabuti at hindi niya pinakialaman ng lamang loob. Kung sa bagay may araw, kung sakaling madaling araw pa ito tinrabaho nako. Gaya ng sinabi ko, kakainin niya. Madilim eh. Tsaka napag-usapan na namin na maagang kakayatayin at siya lang noon na mag-isa. Gabi na natapos ang lahat. May mga putahin at inimbitahan ni Kuya Tony ang mga kaanak niya. Nag-inuman sila. Lumalalim ang gabi. Tuloy-tuloy ang katagay. Itong si Kuya Jun ay malakas itong uminom pero ito lang yung klase ng lasinggero na walang kibu-kibo. Hindi ito nagsasalita. Hindi ako umiinom ng alak pero medyo naninibago lamang ako sa katawan ko noon. Parang napakabigat. Parang lalagnatin ako. Nagpaalam ako noon na mauuna na ako. Hindi naman ako pinansin ni Kuya Tony. Si Kuya Jun pagkatango ko ay kaagad na sumunod. Ang naiwan ay ilang mga matatandang kainuman at si Kuya Tony. Ang aga naman. Pwede namang bukas eh. Wala naman yung mga magulang mo. Dala pa ang kapatid mo nila. Nagkakasarapan ng inuman eh. Kanina ka pa umiinom. Hindi ka ba nagsasawa? Lasing ka na nga eh. Masama yung pakiramdam ko. Malaki sigurong nabawas sa karga ko kagabi. Kailangan ko magpahinga. Nang makarating sa bahay, kagad akong nagpahinga. Si Kuya Jun ay dumiretso sa likod. Naroroon ang bahay nito na maliit lang. Ayaw tumira sa amin. Mas gusto yung gawa lang sa kahoy. Habang nagpapahinga ako noon, hindi ako mapakali. Mabigat ang katawan ko na wari gustong matulog pero hindi naman ako nakakatulog. Pinagpapawisan pa nga ako kahit malamig noon. Naisip ko na parang may mali noon. Kapag nabawasan ang karga ko sa katawan, hindi naman kasi ako pagod eh. Hindi din masama ang pakiramdam ko. Pero ngayon para bang sobra-sobra naman. Hindi kaya tinamaan ako ng parusa kako. Yun ang naglalaro sa diwa ko. Pero imposible naman kasi may sabulag ako eh. Hindi ako mararamdaman. Ultimong ang karga kong tangano presensya nito ay hindi mararamdaman ng kalaban. Hindi nga ako makikita eh. Literal na bulag talagang sapi. Isipin ninyong inabot ng umaga at hindi pa rin ako nakakatulog. Naubos ko na ata ang posisyon sa paghiga. Pero walang nangyari. Hapong-hapo ang katawan ko na para bang kaluluwa ko noong naglalakad sa paligid ng bahay. Maanghang pa ang mga mata ko at pasikat ng araw noon. Nagtungo ako sa bahay ni Kuya Jun pero wala naman siya doon. Wala ang tsinelas at hindi ko din makita sa paligid. Malawak ang lugar. Lupaing amin ito at may mga niyog na nagkalat. May mga mangga din. Hanggang sa bigla akong napasuka. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Doon sa suka ko ay may nakita ko mga malalaking langgam. Yung kulay itim na langgam na may malalaking ulo. Kumpirmado. Tinamaan ako ng barang. Paanong nangyari to? Hanggang sa doon ko na lang napagtanto na marami palang kasama si Marciano. Iisa lamang ang naigapos ko pero ang iba'y malaya. Pinadaan siguro ang barang sa katawan ni Marciano. Tapos ang bukang bibig nito, yun na ang paglabas ng barang. Kasabay ng pagsasalita niya nun. At syempre, marahil ay gumamit ng orasyon na walang pinupunto. Lahat tatamaan. Basta nasa malapit nun. Labis akong nag-alala. Sa bulag lang ang nailagay ko sa katawan ko.
Nagkumpiyansa ako dahil nga alam ko namang malakas ang karunungan ko. Kung hindi ako nagkakamali, may isa sa mga kasama ni Marciano na sing lakas ng karunungang taglay ng Tio Roberto. Ito lang ang pinakatanging sagot yan. Kung hindi sing lakas ng tiyo ko, makakaya ng katawan ko yon. Pero kapag ganun din kalalim ang karunungan, tatamaan talaga ako. At hindi lang ako dahil pati na rin sina Kuya Jun at Kuya Tino. Napapailing ako dahil hindi mapaghahalata ng tama. Hindi ko nga ito nararamdaman. Doon ko palang nalaman na may barang ako nang sumuka na. Walang ano-ano'y bumalik ako sa may silid ko. Magsasagawa ako ng kontrabarang at hindi para sa iba kundi para sa sarili ko noon. Hindi pa ako sigurado noon kung barang lang kasi nga nangihina talaga ako. Posibleng may pabaon pang itong Tigalpo na siya namang hindi ko rin naramdaman. Na para bang wala lang, pero malakas talagang pinsala. Pagkarating ko sa silid, napatakip ako ng bibig. May mga butiki. Marami. Nagkalat. Hindi lang langgam ang ginamit sa akin kundi butiki. At kung hindi ako nagkakamali, ay galing din ito sa loob ng katawan ko noon. Gulat na gulat ako noon. Nasabi ko naman na, di ba? Kapag ang isang nabarang ay lumabas na ang kung anong barang sa katawan, doon na sa mga oras na malapit ng mamatay o hindi naman kay patay na. Sabi ko mamamatay na ata ako noon. Tinaboy ko ang mga butiki. Sabi ko pa, saan kaya sa parte ng katawan ko lumabas sa mga ito? Sa ilong, sa bibig, baka doon sa kwan ko. Hindi ko napansin gawa ng pagkabangon ko kasi ay patay ang ilaw. Maliliit ang mga butiki na yon. Yung tipong malapit na siyang maging ganap. Naglatag ako ng pulang tela sa sahig ng silid ko. Tapos sa bawat gilid ay naglapag ako ng mga kandila. Puti lahat yon. Hindi ako nakapaghanda. Madalian ito. Dapat itim kasi nga mas madali ang pagsambit ng kahilingan. Kaagad kong sinimula ng paghiling muna. Hindi na pwedeng puder dahil may tama na ako noon. Ang hihilingin ko lang noon, karagdagang lakas para tumagal ako. Dahil kapag ginawan ko ng puder, mas lalala lang. Hindi ko matatanggal ang barang sa katawan kapag ganon. Matapos kong makahiling ay naramdaman ko ang basbas. Nabanggit ko naman di ba na sumasabay sa modernong panahon ng karunungan. Hindi na ito ginagamitan ng ritual pero ngayon, kinakailangan kong gamitin kung ano yung sinaunang tradisyon. Madalian. Sunod kong ginawa ay kaagad na gumanti. Hawak ko ang pangalan ni Marciano, maging ang lugar at kapit ng presensya niya. Kinuha ko yung mga alaga ko. Salagubang ang sa akin at 4 na talangka. Kung hindi ako nagkakamali ay may nagkakwento na rin ng barang gamit ang talangka dito sa channel na ito. Tama ang proseso niya kaso kamuntikan ng maging komplikado. May napansin kasi akong pagkakamali pero maliit na porsyon lang naman yon. Hinawakan ko lang ang kahong pinaglagyan ng mga alaga ko. Tapos sambit na sa pangalan ni Marciano. Kasama ng presensya at kung sino ang malapit sa buhay niya. Pati yon tatamaan. Pagkabukas ko sa kahon, nawala na mga alaga ko. Sa makatuwid ay naroroon na ito sa mga taong pinupuntirya ko nun. Sa matira na lang ang matibay. Yan ang namumutawi sa isip ko. Malakas ang kalaban pero malakas din naman ako. Hanggang sa bigla akong nakarinig ng pagsisisigaw sa labas. Pagsilip ko sa bintana, si Kuya Jun. Para bang maiiyak na ang mukha nito. Kinawayan ko ito at sabi ko'y pumanik siya sa silid ko. Agad yung pumasok at umakyat na ng bahay. Siyempre, alam ko na kung anong problema nito. Hindi pa siya nakapagsasalita. Inunahan ko na nun. Sabi ko ay may lumabas pa na sapat sa katawan niya. Oo, ang dami. Takot ako sa butike eh. Doon sa bahay, tingnan mo ang dami.
Tapos may lumabas sa ilong ko na ipis at langgam. Ako din meron. Kung hindi ako nagkakamali, si Kuya Tony tinamaan din yun eh. Maliban na lang dun sa pamilya ni Mang Tan. Sabi ko naman sa iyo, ayan, di ba nga tama ako? Gumanti sila. Sabi mo, huwag akong mag-alala dahil may sabulag kang walang hiya ka. Ngayon, anong nagawa ng sabulag mo? Sabi ko marami sila eh, hindi ka kasi nakinig. Hindi na lang ako nagsalita nun. Wala naman ako maisasabat. Tama si Kuya Jun. Masyado lang akong nagpaka-arogante. Kayabangan ng umiral. Gumanti ako ngayon. Mas malupit yung ganti ko. Ikaw makakayanan mo ng matagal ang barang dahil aswang ka naman. Pero ako at si Kuya Tony delikado. Ano kayang ginagawa ni Kuya Tony ngayon? Puntan mo kaya? Umiling si Kuya. Umupo ito at galit na galit. Hinayaan ko na lang. Hanggang sa ilang saglit ay dumating si Kuya Tony. Sumisigaw. Kaming tatlo lang doon sa silid ko na para kaming natalo sa karakrus ng walang kalaban-laban. Bagsak ang balikat. Malungkot ang muka at iniisip na noon na katapusan na namin. Hanggang sa inabot talaga yun ng gabi. Ni hindi ako nakapananghalian na tapunan. Aminado din ako noon na maging si Kuya Tony at Kuya Jun ay walang mga nakain. Pasado 8:00 kung hindi ako nagkakamali. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Dito na humina ang barang ng kalaban. Sa makatwid ay nahihirapan din ito sa mga puntong yon. Kuya Jun, punta tayong Lanao ngayon. Tawagin mo si Anita at saka si Joshua. Isasama natin. Huwag mo lang ipapaalam kay Mang Ed ha. Mayayari ako nun. Ito mga nabanggit kong pangalan. Mga gabunan nito na umiiral pa mula noong panahon ni Roberto. Anak ni Mang Ed si Joshua. Napakalaking mama nitong si Joshua. Singlaki ng lolo niyang si Tandang Omar. Sandali, anong gagawin natin dun pagkalayo-layo nun? Isipin mo wala tayo sa sentro ng Cotabato. Nasa pinakabukid tayo oy. Pupuksain natin silang lahat. May tama sila ng barang pero alam kong hindi yun mamamatay lahat. Naunahan tayo Nakapaganda yung katawan nila kahit papano. Sige na. At teka nga, gusto mo bang mamatay? Ayaw mo, di ba? Sige na, puntahan mo. Eksekreto mo lang at baka malamang ni Mang Ed Yari tayo. Umalis si Kuya Jun. Wala pang 1 oras ay bumalik na. Ang kasama nito ay si Joshua at Anita. Galit na galit ang muka. Nakutusan pa ako ni Joshua. Ano daw ang pinaggagawa ko? Bakit daw susugurin ng kuta ng mambabarang? Nangyari na raw ito nung araw. Wala daw akong pinagkaiba kay Roberto. Binata pa si Joshua pero ang laki talaga niya. Sino magre-reklamo kung ito yung kausap, di ba? Gabunan pa. Di tahimik lang ako nun. Sandali nga iyan. Ano bang kakayanan natin kung magpunta tayo dun? Mga katiwala tong dala mo tapos may mga karunungan ng kalaban. Tayo lang dalawa may karunungan dito. Wika ni Kuya Tony. Hanggang sa mga sandaling yun ay wala pa itong alam na aswang ang mga katiwala. Sabi ko mamaya ay malalaman niya. Bumaba muna kami ng bahay. Ipikit niya na lang ang kanyang mga mata. Nagtataka mukha habang nakasunod sa akin yon. Yung mga gabunan ng tahimik. Kung wala lang siguro akong kasama katulad ni Kuya Tony, baka ginulpi na ako nitong si Joshua. Pikunin yun Nung nasa likod kami ng bahay ay sinabi ko kay Kuya Jun na sa Lanao diretso. Ako na ang bahala sa pagtuntun sa kung nasaan ang kalaban kapag naroroon na kami. Tumango lamang ito sabay sakmal dito kay Kuya Tony at kinarga na parang bata nun. Mabilis na tumakbo si Kuya Jun. Maliit na tao lang kasi itong si Kuya Tony. Hindi ko na alam kung anong nangyari doon basta. Aminado akong nagpapalit na ng anyo si Kuya. Tumitig ako kay Joshua. Tapos si Anita. Sumunod kay Kuya Jun. Sabi naman ni Joshua ay isusumbong daw ako doon sa tiyo niyang si Mang Raul kapag natapos ng lahat. Tiyak makakarating ito kay Roberto at kapag nangyari yon ay mas mabuti pa daw na lumayas na lamang ako. Oo na, kasalanan ko na. Pero umalis na tayo.
Ayusin na muna natin to. Matapos kong makapagsalita ay dumapa itong si Joshua at tumakbay ako sa likod niya. Malaking tao pero ang baho. Alam niyo bang may buntot itong si Joshua? Mahaba. Para siyang gabunan na dyablo. Mga 2 oras na walang hinto sa pagtakbo. Nakarating kaagad kami noon. Na kung tutuusin ay mga 4 o 5 oras kung nasa biyahe. Dumiretso pa talaga sa kung saan malapit na ang kuta nitong mga kalaban. Malakas makiramdam si Kuya Jun. Kung sa bagay, naroroon ito nung nasa estado ng gapos si Marciano. Itong si Kuya Tony, parang baliw. Nakaupo ito sa gilid ng puno ng niyog at dilat na dilat ang mga mata. Nagmumuni-muni ang bibig ng mga katagang aswang at duro ng daliri sa mga gamunan. Huwag ka nalang magsalita, Kuya Tony. Ito na yung sekreto ng pamilya namin. Hindi yung karunungan na malakas na mambabarang, kundi maraming alagang gabunan. Walang hiya ka. Mga aswang pala itong mga nakikita kong katiwala sa pamilya nyo. Paano hindi ko man lang naramdaman na aswang sila? Tumayo ka dyan at mapapalaban tayo ngayon. Umayos ka. Huwag ka mababaliw ha. Ikaw naman kasi Kuya Jun, binigla mo. Ilalaglag ko na nga sana kanina sa pangpang eh. Napakaingay. Dapat hindi mo na lang isinama yan. Wala din naman niya magagawa dito eh. Buyo lang yung alam niyan. Saan ni Kuya Jun? Sumabat naman si Joshua ng, ano na? Susugurin na ba? Sige na, napansin pa naman ni tatay ang pag-alis ko. Alam niyo namang hindi ako pinapagala nun eh. Baka nga masundan pa tayo. Nasa malawak na palayan na kami banda. At sa kabilang parte nun, yun na ang lugar nila Marciano. Mga 2 ektarya ata ang layo nun. Bali ang pumapagitan ay itong palayan. Malapit sa bayan ito pero hindi ganoon karami ang bahay. Sabi ko mauuna ako. At kapag nakarating ako sa bahay at may nagtangkang lumapit ay tirahin kagad. Tumangulang naman sila. Habang si Kuya Tony ay hindi malaman ang gagawin. Hindi na ako umasa noon na susunod ito dahil parang iniwan talaga ng katinuan. Naglakad ako. Mabilis na lakad yun at para pa akong matutumba. Walang tulog eh. Kung hindi nga ako nagkarga sa katawan kanina, malamang kanina pa ako hinimatay. Hanggang sa nakatawid na ako sa may palayan. May nakikita akong mga bahay. Nasa magkakaibang direksyon. Itong mga gabunan ay nasa anyong aswang na silang lahat at nasa paligid ito. Nakatago sa malakas na sabulag. Napakalakas ng presensya ng mambabarang sa lugar. Para bang nabahag ako nun. Nagtatayuan kasi ang mga balahibo ko sa katawan. Nakita ko na. Yung bahay. Malapad na isang palapag. Gawa lang sa kahoy pero malaki. Nilalabanan ko ang takot ko. Nagpapalipad na ako noon ng mga dasal. Itong bahay ay nasa espasyo pa. Napapalibutan ng mga kung ano-anong mga halamang bulaklak. Dumiretso talaga ako noon sa may harap ng bahay. May ilaw naman eh. May nakatambay dito na naninigarilyo pa. Lalaki na nasa hustong edad at nakaubad pang itaas. Nang masilayan ako, kaagad akong tinanong kung sino at anong sadya sa lugar. Magpapakilala ako. Ako si Ian, ang gumamot sa binarang nyo. Huwag kang magtaka kung bigla ka nalang mamatay kapag lumapit ka sa akin ha. Tinapon ng lalaki ang sigarilyo niya. Bumaba ng biranda at lumapit sa akin. Pangalanan natin itong Perning. Ang sabi noon ay nagsisinungaling daw ako. Papanong nakarating daw ako doon sa lugar taga Jensen umano ako banda nakatira. Pag-angat ko ng kamay at duro sa lalaking ito sabay usal ng pagpantok. Nagulat yon. Gulat na gulat.